nga ba? First day ng klase ngayon eh. Kailangan maaga ako. Feel na feel yung pagiging estudyante ah. Ikaw ang aga-aga, nanunukso ka na. Uy! Tumawag si Mami Bell ah. Mag-report ito sa kanya Mami ang 6. Ay, Mami ang 6. Ang pasok mo? After lunch pa, Dad. Tatlong subjects ko pag NWF. Bakit hindi ka pa nag-full load para maaga kang nakatapos? Dad, gusto ko sasama ko na kukunin yung mga ibang units ko para makapag-concentrate ako. Saan? Sa paglalakwatsa? Dad naman, good ba yung one and only son mo? Alam ko namang straight ka eh. Nagbibiro lang ako. Ano, pwede ka na bang mag-drive? Pwede ka na bang pawalan dyan sa mga heavy traffic? O hindi mo pag-amay yung manubela? Gamay na gamay ko na, Dan. Bueno, mag-iingat ka sa pagmamalayo mo. I-park mo ng gusto ang kotse sa campus. Dahil baka pag-interesan niya ng mga kidnappers. Ako, Dad. Akong bahala. Okay, bye. Bye, Dad. Delia? Thank juice? Sige na! Thank you, Miss. May telephone number ka ba? Tatawagan ko para masundo ka rito. Sugat mo eh. Okay lang. Ito oh, baka ma-infection mo. Hindi, sige. Sige na. Sabi ko na nga ba, carnapper yun eh. Nasa mukha talaga eh. Tsaka kanina niya pa pinipilit buksan yan. Okay ka na? Thank you ulit. Sige. Alis na ako. Ano ang pangalan mo? Corina Mendoza. Ako pala si Melvin Garces. Hi. Would you like to have a lift? Hindi na. Dalo mo na lang sa doktor yung sugat mo. Baka lumala ka yun. Sige. Tarantado ka
rin, Mel, magaling kang mambuyo. Mahirap na. Pag nakita ko ng isa sa mga tauhan ko, I won't be a good example pag nakita nila ako doon. Tama, pare. Huwag kang KJ. Hindi naman kailangan pumunta ka sa lugar na yun eh. Telepono lang ang kailangan natin. Delikado, Mel. Pinag-iingatan ko ang reputasyon ko sa kumpanya. Eh di, huwag mong bigyan tulad ng pangalan. Problema ko yun. Huwag kang magbigay ng kahit anong impormasyon. Kaya mo, pag-iisipan ko mabuti. Malalaman mo sa akin ang sagot bukas. Pare, matagal na nakagala ang mga aparato mo. Mel, I would rather settle for a decent woman kaysa sa isang bayaran. Tatapit ka pa yan eh. Lalo na din isang disenteng babae. Liligawan mo yan. Makakagastusan mo sa paglabas-labas. Hindi tulad ng isang bayaran. One shot deal lang. Pwede ka pang mamili. Loko-loko. Ipinadala ka siguro ni Satanas para tuksilin ako, no? Come on, Roman. Enjoy your life to the fullest. Ayaw mo mga tao, di ba? Hindi, patigil-tigil na muna. Tama na yan. Saka na tayo mag-usap. O, meron pa akong meeting. See you, pare, ha? Okay, bye. Rina, Hi! buwang world. Dito ko pala nag-aaral. Anong department ka? Sa liberal arts, ikaw? Engineering. O, kamusta ang pasamo? Okay na. Buti hindi ka binalikan ng carnapper. Kahit balikan pa niya ako, nakahanda na ako sa kanya. May tubo na ako sa kotse. Eh, ano naman ang laban ng tubo kung may dalang baril yung carnapper? Eh di, bibigay ko yung kotse ko. May klase ka pa ba? Wala na. Di ka, mag-snack muna tayo. Totoo yan? Mamaya pa namang 4 o'clock ang next class ko eh. Tika? Nagbo-board na ako sa Project 8. Ang parents ko nasa probinsya. I'm staying with a friend. I see. May ka ba mag-discuss? Hindi masyado. Alam mo, napansin ko, loner ka. Nagsamay ka ba pag umuwi ka? Wala. Wala naman akong mga permanenteng kaibigan eh. Iba-ibang classmates ko. Tsaka isa pa, pag nagbarkada ako, bukod sa gastos, maapekto ng pag-aaral ko. Alam mo, pala tayong serious students. Ako lang wala akong mga friends sa campus eh. Pala tayong introvert. May number ka ba sa bahay? Can I call you one of these days? Wala akong phone eh. Then I'll give you my number. Tawagan mo ako if you won't mind. Kasi I'd like to invite you one of these days. Do you trust me enough to go out with me solo? One way of saying na huwag akong magsama ng chaperone, ah. Depende sa interpretasyon mo. But do you trust me enough? Ikaw namang straight guy ka. Why not? Look at us, two drifters with a dream, scared to see. We're so happy now, it might be beautiful. Grabe ka naman tao ka, may usok na sa kwarto natin ah. Oo, si Mami Bell. Oo. May appointment ka bukas. Bukas? Bukas. Ako, 5 o'clock, hindi ako pwede. Kailangan ko mag-research sa library para sa term paper ko. Tingnan mo itong gagang to. Yung libro mo, ha? Makakapaghintay yan doon sa library. Huwag mo na ipagpapaliban pa yan. Kung madatong yan, maraming pera yan. Sige, ikaw din. Ano? Iwas na, mag-call ka na kay Mami Bell, ha? Para may confirm yan sa kausap niya. Room 306 daw. Nagkamali lang ako ng sulat yan. Alas 5 ang punto. Huwag mahuhuli. Come in.
Yes. Hi, I'm Marianne. Hi, Marianne. Come, join me. Hindi pa kita matsyempuan sa campus. Hindi tayo magkakausap. Busy lang ako. Marami akong research work eh. Bigyan mo lang sa akin address mo para mabisita naman kita sa inyo. Bakit? Hindi naman siguro mas mag-bumisita sa inyo. I better go, Melfi. Wait! Patingin ganyan yung reaction sa proposal ko. Baka naman na meron ka ng regular visitor sa inyo. Gusto ko lang maging klaro ang lahat. You're a nice guy, and I want you to be my friend. Just that. Hindi pa man din ako nag-uumpisa. Sumemplang na ako. Pero siguro mas mabuti din naman na maging magkaibigan muna tayo, di ba? Mauna na ako sa'yo. Natipuhan ka nung Arthur Abengong yun, ah. At pinasundo ka ulit kay Mami Ben. Uy, pinarat ka ba? Ayaw mo na. Eh, ibang iniisip ko. Datong. Yung ba problema mo? Ayun na ako, di ba? Nasa harap mo na. Dumarating na siya, andyan na, di ba? Tumitingin pa. Eto na ako, Datong. Ano ba? Ofi, may nakilala akong lalaki. Tsaka mukhang siseryosohin ako. Mortal sin yan. Gano'n ka serious? Nakakasalan ka ba? Tumigil ka. Yan yung kalimutan mo nga yan. Serious na yan, ha? Tigilan mo yan. Akala ko ba magtatapos ka muna? Tapos iisipin mo yung ganyan. If I know, ikaw ang serious, ano? Ofi, gusto ko rin siya eh. Ito naman, nanunukso na naman eh. Saka naman lang na. Alam mo, you're a very attractive woman. Marami ka na sigurong... I hate to say this, pero marami ka na siguro nagiging customer bukod sa akin. Pinipili kong sinasamahan ko, Mr. Benko. I suppose yun lamang may kaya dahil malaki-laki rin namang halagang hinihingi sa akin yung Mami Bell para sa iyo kung ikukumpara sa mga kasama mo. Minsan tuloy nag-aalangan akong i-discuss ang tungkol sa trabaho mo. Sanay na ako dyan. Kasama ang interview sa business ko. You're a very smart woman para sa ganyang uring trabaho. Pwede ka naman receptionist or maybe a more decent job. Tapos na ang business ko sa inyo, Mr. Abenco. Pwede na akong umalis. Sandali lang. Dinagdagan ko na yan. Salamat. Sandali lang. Pwede ba? Gusto ko tayo ulit makita. Now, tell me more about this Mendoza girl. Misteryoso sa dad. She's very pleasant.
Pero medyo secretive eh. Ingat ka sa ganyang babae. Kapag daw tahimik at secretive marami daw tinatago. Ano, tutuluyan mo ba? I think so. Pero tumitsempo pa ako. Alam mo, yung mga babae masyadong mga sentimentalist. You send them flowers and cards, nanginginig na sa kilig. At saka pala, Dad, ba't wala ka pang pinapapractice ng ganyan babae? What's so funny? Sa edad kong ito, at estado ko, sinusunggaban ko na lamang ang babae. Kapag ang edad nila ay 18 hanggang 24, roses and chocolate ang ginagamit sa panunuyo. Ngayon, from 25 to 29, diamonds and pearls. Kapag 30 and above, sila na ang nanunuyo sa lalaki. Check! Your move. Aching! May surprise na naghihintay sa labas. Guwapo, bata, disenteng malabit, at may dalang bulaklak. Sino raw? Diyos ko, sino pa? Kundi ang corny mong manliligaw, ang estudyanteng nababaliw sa'yo ngayon. Sabi ko siya, resourceful ako. Nag-research ako sa office ng registrar para sa address mo. Sabi mo sa akin, wala kang phone. Ayan, no? Marami pa akong gustong malaman tungkol sa'yo. And how I wish na you'll allow me to know you better. Melvin, gaya ng sinabi ko sa'yo, we're just friends. Ay kung sabihin kong ayaw kong friends lang, paano kung maging insistent ako? Magagalit ka ba sa akin? I just feel na hindi pa ako handang pumasok sa isang commitment. Eh, hindi pa naman kita kakalad ka rin sa simbahan eh. Masarap lang kasing feeling na may constant companion. Parang you belong to somebody. Not necessarily hahawakan sa leeg, pero parang inspirasyon. How sure are you? Pagmula na nakilala kita, parang iba na yung pakiramdam ko. I feel good. Corny to, pero parang naging inspirasyon kita. Sana I make you feel good too. Melvin, stop seeing me. Hindi ako babae para sa'yo. You don't deserve me. Wow. Pinahihirapan mo akong talaga. Ang kaso, natsyempo ka sa makulit. Oh, mukhang na-tense ka. Are you expecting a call from someone special? Hello? Ah! Maribel! Ah! Dali lang ha. Oh, pwede ka raw ba bukas alas 6? Meron kang appointment kay Mr. Abenco. Sabihin mo hindi ako pwede. Mami! Hindi raw siya pwede. Oo. Oo. Hi! I need to talk to you. Iniisnab mo na ako ngayon. Halika, mag-lunch tayo. Are you fond of Japanese food? Sometimes I think I'm getting stupid. Pag nasa opisina ako, bigla na lamang papasok ka sa isip ko. I don't know why. Tapos dinadial ko na lamang ang number ni Mami Bell and I'm asking about your whereabouts. Pinagtatawa
Tinawagan nga niya ako eh. At kung sino-sino ang kanyang nire-recommenda. But I still insist na ikaw ang gusto kong makasama. To tell you honestly, ako ang tipo ng lalaking mahirap ma-please, lalong-lalo na ng isang babae. But I don't know why and I don't understand kung bakit ikaw pa ang... Mr. Abeng, I decided not to see you again. Bakit? Nararamdaman mo na bang siniseryoso kita? Or is it the other way around? Tatapatin kita, Marian. I'm very, very attracted to you. Kung bibigyan mo lamang ako ng chance, gusto kitang alisin sa ganyang gawain. You know what I mean. Siguro, kagaya ka rin ng ibang mga kasamahan mo na you have a sad story to tell kung bakit nasubsob ka sa ganyang gawain. Whatever it is, I'm sure mabigat na rason. At naniniwala akong hindi mo gusto. I want to help you. I'm willing to help you, Mariam. Paalis siya nung pagdating ako. Sabi niya sa akin, dito na daw muna ako at antayin na lang daw kita. Melvin, sabi ko naman sa'yo, huwag ka nang pupunta pa rito eh. Umalis ka na lang. Good day. Melvin, umalis ka na. Just let go. Hindi na akong pahirapan. Alam ko rin naman mahal mo ako eh. I love you, Queen. I'm very sure. Aba, kung pasado ba siya sa'yo, di pasado rin sa akin. Hindi naman ako demanding future father-in-law. Malayo pa naman ang kasal sa plano namin, Dad. Of course, I'll take the board exam. Papasa ko muna yun. And then magiging lisensyadong engineer na ako. Aha, sinabi mo yan, ha? At saka isa pa, Dad, malayo rin sa plano ni Corina yung makasal. Kasi may ambisyon din ng babae yun. Good. Mabuti siya sa babae yung may ambisyon. Hindi puro housewifing lamang ang nalalaman. Dad, in love talaga ako sa kanya. Obvious ba? Ingat lang sa disgrasya. Mahirap na yung nakakasal dahil sa sabit. I promise, Dad, no foul play. Good. Kung pipili ka rin lamang, piliin mo na yung katulad ng mami mo. Nababalanse niya ang pagkakariruman at asawa. Kaya lang, maaga tayong iniwan niya. Tayo muna, Dad. Mamaya na yung drama. Now, tell me. Na-overcome naman ang pagkamatay ng mami. Well, I think so. Does that mean may special someone? I think so. Corina, hindi ko alam kung matutuwa ako, maiinis sa'yo eh. Bakit ka ba pumayag na ibahay nung abengko na yun? Tapos pinatulan mo yung Melvin. Ano ba talaga? Ha? Ano ba talaga? Masaya ka naman. Meron ka ng financier. Meron ka pa maintainer. Eh, Offie, kailangan ko si Arthur.
Gusto ko na rin naman makaalis sa trabaho to eh. O pues, bakit mo naman mini-maintain yung bata? Mahal ko si Melvin. Siya ka. Siya. Isang minamahal, isang ginagatasan. Lalo mo na nilalagyan ng komplikasyon yung buhay mo eh. Aalis din naman ako kay Arthur pagka-graduate ko eh. Bayaran ka kaya ng damuhong yun? Kung halimbawa naman magkagusto sa'yo ng todo-todo, matiil sa'yo ng gusto yan si Gurang. Ha? At ito namang isa, itong Melvin. Matiil din sa'yo ng gusto. O paano mo itatago si Abenko? Abay, masama yung ginagawa mong yan. Yung sobrang commit na sa buhay. Bahala ka. Nakita mo na ba ang unit? Oo, pero mahal ang renta dun eh. Pwede naman ako kahit maliit na apartment lang. Mas private ang condominium. Gusto ko sana maging sikreto ang pagsasama natin. Akala ko ba byudo ka? Di walang dapat katakutan. Walang dapat pangilagan. Meron akong anak na binata. It will probably take time bago kanya matanggap. Hindi ka pa man tinakita ng dati ko. Botong-boto na siya sa'yo. Baka naman masyadong overrated ang introduction mo sa akin sa daddy mo. But of course, alam ng daddy ko, pag pumili ako ng babae, yung primera klase. Gaya niya. Kaya tinan mo hanggang ngayon, hindi pa rin niya pinapalitan ng mami ko. Kasi mataas ang standard niya sa babae. Baka naman pati sa magiging daughter-in-law niya, mataas din ang standard niya. Hindi naman siguro. Hindi ka naman nakakahiya, di ba? And I have the best girl in the world. Andiyan na siya. Pababa na siya. Melvin, kinakabahan ako. Relax ka lang. Dad, si Corina. Bakit? Chat ng girlfriend ko. Excuse me, saan ang comfort room? Del, sama mo siya sa banyo. Nervous yata, Dad eh. Alam kasing kinikilatis mong mabuti. Well, what can you say? Saka na tayo mag-usap pagkatapos may atid mo siya. Layuan mo na ang aking anak. Marian o Corina o kung sino ka man. Kung lalayuan ko si Melvin, kailangan ko rin lumayo sa'yo. No! You're going to stay with me. Ngayon kilala ko na kung sino si Melvin at kung sino ka. Wala nang dahilan para pumirmi ako sa kahit na sino sa inyong dalawa. Meron dalawang rason. Kaya inuutosan kita layuan si Melvin. Una, hindi ko ang babae para sa aking anak. Pangalawa, aking ka na. Hindi rin akong babae para sa'yo. Narinig mo ang sinabi ko, hindi ba? You're going to stay with me. Oh, saan ka pupunta? Haalis ako dito. I said you're not leaving. Bigla naman yata to, Corina. Hindi ako handa. Hindi ko alam na magdidesisyon ka ng ganyan. As far as your relationship is concerned, okay naman takbo ah. Ba't bigla ka kumakalas? Naisip ko lang na hindi pala talaga tayong dalawa. Simula nakilala mong daddy ko, biglang gusto mo makipag-split. Hindi kita maintindihan.
Melvin, huwag ka na lang magtanong. Tanggapin mo na lang ang desisyon ko. Ayoko. Kung hanggat wala kang nabibigyan ng rason, hindi ako papayag. Lover ko ang daddy mo. What? Lover ko ang daddy mo. Noong una, customer ko lang siya. Hanggang sa seryosohin niya ako. Hanggang sa ibahin niya ako. Anong customer? Ano? Ang gulo. Hindi ako kasing disente na pagkakakilala mo sa akin. Melvin, noong una pa lang, iniiwasan na kita. Natakot akong magkaroon ng serious involvement sa'yo dahil alam kong malayo ang estado mo sa estado ko. It was a long way, Melvin. Pinasok ko isang maruming trabaho dahil sa mga ambisyon ko. I was nobody. Kailangan kong kumayod para sa aking sarili. Para sa pamilya ko. Akala mo ba gusto ko to? Wala akong alam na pwedeng mapasukan na kayang suportahan ang mga pangangailangan ko at ng aking pamilya. Melvin, akala mo ba? Akala mo gusto ko to kaya... Niloko mo ko. Niloko mo ko, Corina. Shit! Hindi kita niloko. You stay away from my father. Huwag mo siyang kwakwartahan. Huwag mo na ulit siyang gagamitin! Melvin, please, hindi kita niloko. You're a liar! Liar! Melvin! Liar! Perfectionist ka? Akala mo ba mataas ang standard mo sa mga babae? At hindi ka walang basta-basta kapalit ni Mami? Bakit napunta ka sa isang call girl? Sa isang kagaya ni Corina? Ikaw, bakit mo siya minahal? Hindi ko alam. Inosente ko't naging biktima ng panloloko niya. Pero minahal mo siya. Minahal ko rin siya, Melvin. Iba siya sa mga babaeng nakilala kong merong ganong uri ng trabaho. Meron siyang pananaw sa buhay. Meron direksyon. Alam niya ang kanyang gusto. Ang pagkakamali lamang niya, naging ganun siya. Pinagtatanggol mo ba siya para sa akin? O para sa'yo? Melvin, kahit na hindi ikaw ang naging karibal ko, marami pa rin akong masasabing maganda tungkol sa kanya. Pero dad, ginagamit ka lang niya. Ginagamit ka niya ka-ambisyon niya. Ipagpalagay natin ganun nga. Ang importante, ang nararamdaman ko. Ikaw, ipagtapat mo sa akin ngayon. Anong nararamdaman mo kay Corina? Hindi ko alam. Kaya mo ba siyang tanggapin? Hindi ko alam. Kung hindi mo siya kayang tanggapin, ako, kaya ko.
dumating. Wala na ho siya, Mr. Abenco o Mr. Garces. At hindi na ho siya babalik dito. Alam mo ba kung saan ang address niya sa probinsya? Mr. Garces, kung may plano mo kayo sundan si Corina, huwag na lang ko kaya. Kasi nagsama naman sila mag-asawa eh. Asawa? Ay, hindi ko alam yun Mr. Garces ha. Matagal ko na akong kaibigan si Corina, pero alam niyo naman yung babae, masyadong malihim mo yan, masyadong masikreto eh. Kailan ko lang naman yung nalaman na maaga ho siya nag-asawa sa probinsya. Mayaman ho yung lalaki, anak ko ng preminenteng pamilya sa Ilocos. Eh, ayaw sa kanya ng pamilya. Ano? Nilayo sa kanya lalaki, pati ko na rin ho yung anak. Anak? Oo, 4 na taong gulang na ho yung anak ni Corina. Kaya sasama na daw ni Corina, lumawas ng Maynila. Pero, sinumpa niya sa sarili niya, kahit anong mangyari, talagang kahit sa hirap gagawin niya, makuha lang ho niya yung anak niya doon sa mga mata pobre niyang biyanan. At palagi ko, mahal pa rin ho niya yung asawa niya eh. Dahil sinundo dito, ayun. Nagdesisyon na siya sumama. Eh, akala ko ba siya... Kaya ho yung kamuntik na ho ninyong pag-awayang mag-ama, eh, pag-aari na ho ng iba. Kaya ho, kung ako sa inyo at kay Melvin, ipalagay na lang ho niyo na parang isang hangin dumaan niyo sa pamilya niyo at buhay niyo si Corina. Di ho ba? Pareho lang pala kami. Pareho pala kaming nagmahal ng wala ng aking anak. Buhay nga naman, oh. I'm leaving, Dad. Napag-isip-isip kong pinapaabaya ko na si Corina sa inyo. If you think you're in love with her, go ahead. Pwede mo na siya itira dito. Hindi ako makikialam. Ibalik mo na sa kwarto mo yung maleta mo. Wala na si Corina. Walang sa-isa yung ginawa nating problema dito. Walang ibang babae ang dapat na tumira dito kung hindi ang mami mo. We are still living with her sweet memories. Wala nang iba. Ikaw at ako, eh hindi para kay Corina. Ganun ang dapat na mangyari. Life has to go on, son. Hindi ka pwedeng umalis. Hindi mo pwedeng iwanan ng daddy. One day, darating sila sa buhay natin mag-ama. Mas matindi pa sa 10 Corina na kilala natin. Women, we both decide.